Hello science fans! Sigurado naman na by now, alam na natin na ang dagat ang bumubuhay sa Pilipinas. Bilang isang archipelagic nation na may mahigit sa 7,000 isla, tayo ang sentro ng global marine biodiversity. At ang dagat ang nagbibigay sa atin ng pagkain, trabaho, at paraan ng pamumuhay para sa milyon-milyong Pilipino. Pero nakakalungkot na ang regalong ito na galing sa kalikasan ay unti-unting nasisira. Ang overfishing, polusyon, at climate change ang tuloy-tuloy na sumisira sa ating marine ecosystems. Pero swerte tayo dahil may bagong henerasyon ng mga Pilipino na nagsi-step up para sagipin ang ating dagat. Ang mga batang leader na ito ay nagpapakita na ang dagat ay isang sustainable source kung matututunan natin kung paano protektahan at i-preserve ang mga regalo nito. Kaya gusto ko sanang pag-usapan natin ang ilan sa mga pinakamagagandang Blue Economy initiatives dito sa Pilipinas. Mula tuna at shark conservation efforts hanggang sa pag-upcycle ng mga damit in support of women in coastal communities, sila ay gumagawa ng mga solusyon para maalagaan ang ating karagatan para sa kinabukasan. Pero bago natin malaman ang mga detalye tungkol sa mga proyektong ito, ang mga tao na gumagawa sa kanila at ang definisyon ng Blue Economy, gusto ko munang mag-hi sa ating mga bagong manonood. Ako po si Shona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong mananaliksik in the field of molecular ecology at karamihan po sa mga organisms na inaaral ko ay nakadepende sa dagat. Wow! Isa rin po akong guro at naniniwala ako na kailangan nating magpakita ng isang balansing pananaw sa ating mga estudyante tungkol sa dagat na isa itong pinagkukunan ng ating kabuhayan pero kailangan din natin itong alagaan. And Scientia is my science communication channel kung saan gusto ko po sanang i-highlight ng ilan sa mga bagay na pwede nating gawin para alagaan ang ating kalikasan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Blue Economy? Ang Blue Economy ay tungkol sa paggamit ng mga resources na galing sa dagat in a responsible manner. Ang goal na ito ay mag-promote ng economic growth sa paggawa ng mga bagong trabaho habang inaalagaan natin ang ating karagatan. Ang mga traditional ocean economies ay nagfo-focus sa pag-maximize ng resource extraction at exploitation. Pero ang Blue Economy ay pinaprioritize ang kalusugan ng dagat at ang mga resources na galing dito para masigurado natin ang long-term economic benefits at environmental stability. Ang approach na ito ay nag-i-integrate ng conservation at sustainable practices sa economic development and planning, para sigurado natin na lumalago ang ating ekonomiya habang pinoprotektahan natin ang kalusugan ng dagat. Ang Blue Economy ay stabilized by 3 key pillars na sabay-sabay nagtatrabaho para paandarin ito. Ano nga ba ang 3 pillars ng Blue Economy? Ang una ay ang economic viability na tungkol sa pag-develop ng mga sustainable ocean-based industries na ang simpleng example ay fishing. Ang goal nito ay gumawa pa ng mas maraming trabaho at mag-inspire ng innovation habang inaalagaan natin ang marine biodiversity at resources. Ang pangalawa ay ang social equity dahil ang Blue Economy ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng pera. Ito rin ay gustong siguraduhin na ang mga benepisyo na galing sa dagat ay sinishare natin ng fair. Sinisigurado nito na ang ating coastal communities ay nabibigyan ng mga opportunities para lumago. Ang pangatlong pillar ay environmental sustainability. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan na kailangan nating protektahan ang dagat. Ang focus ito ay ang pag-conserve ng biodiversity at pagpababa ng ating carbon footprint para masigurado natin na ang karagatan ay ina-nourish pa ang susunod na mga henerasyon. So, bakit nga ba importante ang Blue Economy? Ang Blue Economy ay napaka-importante para sa isang bansa na katulad ng atin, kung saan ang dagat ay isang bahay sa napakaraming komunidad. Ang Blue Economy din ay sumisikat na sa mga investors dahil nare-recognize sa mga tao ang potential nito for sustainable growth and long-term returns. Ang mga investors ay na-attract sa mga opportunities na nagsusupport sa mga innovative solutions na nakaka-address sa mga critical issues katulad ng climate change,
overfishing at marine pollution, habang nag-contribute din sa economic development. Galing mismo sa World Bank na ang mga investments papunta sa blue economy ay pwedeng umabot sa trillions of dollars sa mga darating pang taon, at galing ito sa both private and public investments. For example, yung Blue Investment Initiative ng European Union ay nag-mobilize na ng malaking funding at ini-aim nila na ma-boost ang investment in sustainable blue economy sectors. Noong 2021 pa lang, yung European Investment Fund ay nagbigay na ng 75 million euros in equity para sa blue economy. Additionally, ang mga private investment firms at impact investors ay increasingly nagdedirect ng capital towards sustainable seafood, renewable ocean energy, at marine conservation technologies. At base sa mga reports ng OECD or ng Organization ng Economic Cooperation and Development, pwedeng umabot sa $3 trillion ang investment para sa mga ocean-based industries na siyang nagpapakita sa momentum para sa blue economy. Oh my God! Wow! Idagdag pa natin na ang blue economy ay nag-o-offer ng malalaking oportunidad, supporting youth empowerment with future innovators and entrepreneurs, kaya ang possibilities ay endless. Speaking of which, kilalanin na nga natin ang mga organisasyon na namumuno sa pag-develop ng blue economy ng Pilipinas. Sino ba sila? Ano ang mga proyekto nila na nagsaspark ng ocean-powered revolution? At paano natin sila pwedeng suportahan o kaya sumama sa kanilang misyon? Ang unang proyekto ay ang Sustainable Tuna Partnership ng World Wildlife Fund Philippines. Ang proyekto na ito ay gustong isolve ang pinakamalaking problema na kinahaharap ng ating mga mangingisda in the West Central Philippines. Alam niyo ba na ang mga manghuli natin ng tuna sa Mindoro Strait ay kailangan ng pumalaot ng mahigit 2 linggo, kumpara dati na in 3 to 7 days pa lang ay sakto na ang huli nila? Yep, tama ang narinig nyo. Ngayon, kailangan na nilang mag-travel up to 40 kilometers offshore para lang mapuno ang kanilang baklad ng fresh na tuna. At sino ang may kasalanan dito? Overfishing at climate change. Pero may hope kasi ang World Wildlife Fund or WWF Philippines Sustainable Tuna Partnership Project or STP is now doing its magic. Sino nga ba ang WWF Philippines? Ang WWF Philippines, known locally as the Kabang Kalikasan ng Pilipinas Foundation Incorporated, ay parte ng pinakamalaking conservation network ng mundo, ang WWF International, ng mahigit 25 years. At ang focus nila ay ang pag-empower sa kabataan. Through the National Youth Council or NYC, ang WWF Philippines ay pinapalakas ang boses ng mga batang leader in environmental conservation and sustainability. Currently in its 4th batch, ang NYC ay nagpe-prepare na para sa kanilang 10th anniversary sa 2026 at kasama nito ay napakaraming sustainability projects. So ano ang ginagawa ng WWF Philippines at National Youth Council? Ang National Youth Council ang nag-lead sa napakaraming kabataan towards environmentally sustainable activities. Kasama na dito ang WWF Philippines ongoing project called the Sustainable Tuna Partnership. So kung babalikan natin ang problema ng ating mga mangingisda sa Mindoro, ang Sustainable Tuna Partnership ay nagbibigay ng mga sustainable na solusyon. In its first phase, ini-improve nila ang government representation ng mga mangingisda, ang kanilang financial management, at pati na rin ang kanilang business skills. At ngayong nasa phase 2 na sila, they've gone regional. They're lobbying for yellowfin tuna harvest control rules and strategies para sa Western and Central Pacific Oceans. Impressive, di ba? At isa lamang ito sa kanilang napakaraming accomplishments. Because recently, ang WWF Philippines, mga fishery scientists and policymakers galing sa Indonesia, Vietnam at syempre sa atin sa Pilipinas ay nagtulong-tulong para gumawa ng isang joint strategy para ma-manage ng mas maayos ang yellowfin tuna populations ng Southeast Asia. Ang platform na ito ay nagbubukas ng mga discussions para mas maayos nating ma-manage ang ating tuna stocks.
By collaborating, ang mga bansa na ito ay nakahanap ng solusyon sa mga common na problema para mas magawa nating sustainable ang ating fishing practices at matulungan ang ating mga mangingisda. Moving on, our next Blue Economy Group is also one with its powerful advocacy, na naniniwala na ang Pilipinas is not just worth dying for, it's also worth diving for. Ang grupo na tinatawag na Save Philippine Seas ay naniniwala na ang ating rich biodiversity ay dapat alagaan. Since 2011, committed silang tumulong para i-conserve ang marine resources ng ating bansa. Pero sino nga ba ang Save Philippine Seas? Sila ay isang non-profit organization na nagsimula bilang isang online campaign in response to the illegal wildlife trade at naging isang full-fledged non-profit known as Philippine Citizens Incorporated in 2013. O diba, kahit mga maliliit na online campaigns, pwedeng maging isang full-blown movement. Dahil pagkatapos nun, ang organization became a marine conservationist and advocate for environmental education. Nagfo-focus sila para masuportahan ang mga batang scientists, activists at leaders para makagawa sila ng difference sa kanilang mga communities. Ano nga ba ang ginagawa ng Save Philippine Seas? May 3 key area na pinagpo-focusan ang Save Philippine Seas: circular economy, shark conservation, at environmental education. Sa halos 10 taon, nag-launch sila ng successful projects katulad ng Sea and Earth Advocates Camp or SEACAMP and the Hackathon na nag-encourage sa mga technology-based solutions for marine conservation. Ang kanilang flagship program ay ang Shark Shelter Project sa Malapascua Island, Cebu, na gustong alagaan ang mga treasure shark at iba pang marine ecosystems na related dito. Ang community-based initiative na ito ay nakagawa na ng capacity for dive guides, boat crews, teachers, at students. By 2015, nagawa nila na ang Monad Shoal at Gato Island ang unang shark and ray sanctuary sa Pilipinas. And the project has continued to expand since then. And for our last, but still very interesting project, gusto ko munang magtanong sa inyo. Alam niyo ba yung term na tagpi-tagpi? Ang ibig sabihin nito ay ang pagdugtong-dugtungin ng mga bagay hanggang maging isa sila, or patching things together, na nag-a-apply sa halos lahat ng mga na-rework na bagay na damit. Ang susunod natin na youth-led movement ay nakamaximize ng proseso ng pagtagpi-tagpi para gumawa ng isang proyekto na tumutulong sa ating blue economy. Tagpi-tagpi is a circular economy initiative na na-found noong 2020 ni Mary Jane Lamoste, isang marine biologist by training at isang advocate ng youth leadership at siya rin ang SOA Asia representative. Ang goal ng tagpi-tagpi ay ma-empower economically ang mga kababaihan na nakatira sa Coral Triangle. Interestingly, nagsimula ito nung na-discover ni Mary Jane na ang isang pares ng Levi's jeans ay gumagamit ng halos 4,000 liters ng tubig throughout its life cycle. Inspired by this, sinimulan niyang gumawa ng mga marine-themed products gamit ang mga lumang maong. Very fashion but also very SDG, right? Got it, dude! Ano nga ba ang ginagawa nila? Isa silang upcycling advocate group na tumutulong sa mga kababaihan through personal initiative training na nagbibigay sa kanila ng skills for entrepreneurship, nagbibigay sa kanila ng access sa mga investors at iba pang source of funds, at nagpo-promote din ng sustainable consumption and production. Sa pag-upcycle ng mga lumang damit into marine-themed stuffed toys, ang tagpi-tagpi ay nagre-raise ng awareness about marine life, pero nagbibigay din sila ng bagong buhay sa fashion waste. Noong February 2020, nag-organize sila ng pilot workshop sa Apo Island, kung saan tinrain nila ang 10 kababaihan galing sa Yolanda Women's Organization tungkol sa entrepreneurship. Bakit? Well, despite attracting over 50,000 tourists to the island, ang tourism jobs ay mostly nakareserba para sa mga kalalakihan, leaving women behind. Kaya ang tagpi-tagpi ay para sa empowerment ng kababaihan through craft, entrepreneurship, at leadership. Sa pag-offer ng training at support,
Ang project na ito ay nag-aalaw sa mga kababaihan na magtrabaho kahit nasa bahay sila. So, they spend more time with their families, pero nakaka-contribute din sila sa local economies. Definitely a win-win. These incredible youth-led projects are making waves in the blue economy. Kaya kahit bata pa lang, pwede na talagang makagawa ng pagbabago. But what do you think? Handa na ba kayong tumulong at gumawa rin ng pagbabago para sa ating mga karagatan? Alamin pa ang ibang detalye tungkol sa mga youth-led blue economy projects na ito through the links na makikita sa ating description. And please, let us know your thoughts in the comment section below.